Ayan. Magandang hapon. Good afternoon. Two questions. Number one, Luis, 2013, 2023 talagang sinabi mo na ayaw mo talaga mag-host ng pageants. Yes. Baka nagbago na ngayong 2025 dahil nanganganak ng pageants. Bakit ba ayaw mo ng pageant? Kasi mas ibibigay ko yon sa mas competent or mas magaling sa akin. Kasi ako kasi obviously na ang equity ko when it comes to hosting is makulit ako. I'm more of a comedic host. Yun yung atake ko. Now for pageant, dati pa sila nagtatanong, alam niya, like what I mentioned, on different pageants, they would always ask, pero at the end of the day, alam ko, baka mangulit ako sa stage. It happened before, ikwento ko, alam naman ng lahat to, na there was one binibining, kung hindi ako nagkakamali, the host was, but with that being said, isa sa pangarap ko, and I mean this, hindi to joke or anything, ang dream ko i-host, in fact, I was talking to someone last night about this, ang dream ko i-host, yung man masaya at nakakatawang Miss Gay. Kakaloka ko sinugay. Swear, totoo yan, MJ. Pag-judge ako. Totoo yan. I mean it from bottom of my heart. Yun ang gusto ko. Yung gusto ko yung may... Yung mga Miss Gay Galactica. Yun. Mga ganyan. I swear. Gusto ko yun, yung may kulitan, yung pwede kayo mag-asaran with a contestant. Yun, dream ko talagang gawin yun. And I mean that. I really, really mean that. How about Jessie? How about may offer na for you to host pageants? Would you consider? Parang again, sa mas may kapasidad na lang siguro. Pero kung judge, as a judge, pwede naman din. Pero as host, siguro kung host, pwede. But I never really tried yung mga serious hosting din. Palagi akong very casual lang or very fun shows lang. So maybe in the future, we'll never know. Pwede na rin pala sumali ng Miss You yung mga nanay, di ba? Yes. Taray, kala mo naman. Wow! Hindi mo man lang ako in-inform. Jessie, kasi Next up. mga hindi sila in-offer na Miss Universe, gano'n. Would you... Are you open? Alin po yun? Sorry. Miss Universe daw. Actually, merong Mrs. Universe. Yes. There's a Mrs. Universe, Jessie. Oh, talaga? Meron. Good to know. Ano ba mga in-invite ka to join? Tingnan po natin. Ako yung may banner doon, di ba? Pag kinukuran yung audience, ako yung may banner. Sabi mo nga, Philippines! Jessie Mendiola Manzano, Philippines! Wow! Okay, last question. Aside from world peace, ano ang Christmas wish ninyong dalawa? How sure are you na world peace Yes. ay kasama sa kanila? Okay. Which? Baka kasama doon. Ang aking Christmas wish, of course, peace lang din talaga for my family, for my husband, for everyone else. But, you know, marami din talaga nangyayari ngayon. And my wish is, you know, sana amidst all the chaos, of course, marami pang hindi nakakabangon sa sunod-sunod na mga bagyo, sa mga calamities. So, sana kahit paano, maramdaman nila yung warmth this season. And para sa akin, mas importante yung maramdaman man lang nila na yung pagmamahal, di ba, yung warmth, and mahirap din kasi na mag-wish na, uy, sana lahat masaya, kasi hindi naman din talaga lahat magiging masaya. Pero yun, pagdadasal ko lang talaga na kahit katiting lang ng peace, maramdaman ng mga tao. And of course, personally, para sa pamilya ko, good health lang talaga. And you know, we're very blessed. We're blessed in so many ways, you know, with love, with work, career, and with each other. Actually, parang sa totoo lang, for myself, wala na rin ako masyadong hiniin pa. Nagpapasalamat na lang din talaga ako. Kasi siguro naman, no, sa dami na rin ng beses na magkakasama tayong lahat, parang lately naman, napapansin rin naman na, ay, ang ganda ng aura ni Jessie, no? Masaya siyang tao. Kasi talagang masaya po ako. Totoong. Sir Luis? No, exactly the same. With everything going on, di ba? Minsan, ayaw mo na lang social media, ayaw mo makipag-usap sa ibang family members mo. But, tama ba? No, but basically, you just want everything right to fall into place. That everyone will feel appreciated, everyone will feel loved, and you know, peace on a personal level, and peace for the whole nation as well.
Thank you. Thank you, Bobby. Actually, ang next question si Alwin. But before that, uugain lang natin konti ng Luis, no? Magpaparaffle na tayo kaagad. Ladies first tayo. Dahil alam nyo na, kailangan masaya tayo dahil sa Thanksgiving party. Yan na, Okay, yan na. let's raffle off. What's the best part about being Mr. and Mrs. Manzano? Her. Oh. Oo, that's really the best part na minsan nga, that feeling, the other day lang, ito, kwento, the other day, it's very, very simple. The other day, umalis ako, nagtrabaho ako. After mga an hour and a half, tinatanong niya kung anong oras akong uuwi. Sabi ko lang, oh, but why? Is anything wrong? Sabi niya, no, I just miss you. Oh. So I think that's the best part of having, being Mr. and Mrs. Manzano, those small things that mean the world. Okay, Jessie. Of course, being Mrs. Manzano itself, being his wife, and I get to have a family with Luis. Palagi ko nga sinasabi sa kanya, grabe no, ang blessed ko talaga, ikaw naging asawa ko. Tingnan mo naman yung itsura ng ating anak. At saka yung kahit yung ugali ko, talagang namanan niya kay Luis rin yung pagiging makulit, masiyahin. Ugali ko Pero si Pina. pikay siya, yun yung namanan niya sa akin. Pero Pilya. talagang, I'm just really happy and I keep telling him na, grabe no, hindi ikaw ng pangasawa ko, siguro hindi ganyan si Pina. So, blessed talaga as, you know, as a wife and also as the mother of his child. Paano maglambing si Peanut sa inyong dalawa? Malambing siya, super ano siya, very vocal about her feelings. Palagi siyang nag-hug, tapos palagi marunong na talaga, dahil sa kanya din yun. Kasi siya mas malambing kaysa sa akin eh. So, si Peanut palaging, Mama, I love you, nang siya lang. Hindi mo siya kailangan turuan or anything na, Mama, I missed you today. Palagi siyang gano'n. So, Ang sa amin naman, what's priceless para sa akin is kahit sinasabi niya kay How How, nagsimula sa amin yung how much do you love Papa? With all my heart. Yun yung sinasabi So niya. ngayon lagi, yun na yung pag I love you with all my heart. Ganun siya. In fact, nung isang gabi, siguro mga 4 nights ago, eto kasi may mga charms ako nasuot palagi. The charms are for love, Luis. The usual, with fortune. Binigyan niya sa akin yung pantali niya sa buhok. Sabi niya, Papa, can you wear this? Tapos sabi ko, Peanut, I will wear this forever. So ngayon, palagi sa lahat ng hosting ko, manood kayo ng PBB, palaging suot ko itong bigay ni Peanut at wala akong planong tanggalin. Okay. And my final question, how much of a spoiler is Ate V? Oh my! Silang dalawa, buo, lahat ng mga lolo't lola. Lahat sila. Umalis lang si mommy or let's say may kailangan siyang gawin, itatanong niya ano ba ang mga gustong toys ni Peanut ngayon. But bukod sa mga naririnig nating story ng mga lolo't lola na grabe mang spoil, nakikita ko pa rin naman na hindi masyado, they can be spoiled but they're not brats. Yun yung para sa akin na pwede niyang spoil but alam niya ang limitation na hindi maging spoiled brat si Peanut. Pero ano po kasi, si Momski po, sila Daddy Yo, Daddy Edu, Tito Ralph, ano sila, they still respect the boundaries. Pagkadating po sa decision making kay Peanut, kay Rosie, pagdating po sa mga desisyon namin kung saan siya mag-aaral or kung ano yung mga activities niya or kung ano yung mga gusto niyang gawin, palagi po nilang binibigay sa amin yun. Hindi po sila yung parang biglaan magsasabi na dapat ganito or dapat ganyan. And we really appreciate that. Parang yung full trust ba, na talagang yung trust binigay nila sa amin bilang magulang ni Rosie. And yun talaga na-appreciate ko sa kanila. Kasi you could feel the respect eh. Na actually, eto totoo to, one time, sinabihan ako ni Momski na, alam mo, ikaw ang nanay ni Rosie. So at the end of the day, decision mo pa rin ang masusunod pagdating sa bata. Kayong dalawa ni Luis. So I really appreciate that. Parang sabi ko, oh grabe yung trust sa akin ni Momski na bilang ina ng kanyang apo. So I'm just really blessed and happy na ganun yung mga in-laws ko. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Alwin. Alam mo, Jessie, iba ka na magsalita ngayon. Talaga. Iba na, you're Philippines! so full of wisdom already. Maybe motherhood did you good. Yes.
And MJ, di ba, there was one time nagkasalubong tayo sa ABS. I think galing kayo sa MediaCon ba or PressCon. Presscon. At sinabi, I told you about that. Yes, Na yes, sabi ko thank nagkasalubong. Hinarang ko si Luis talaga. Oh, tapos sabi niya na si MJ is really, really impressed kung paano na si How How at yung maturity niya. That's right. Thank you. Motherhood really did you good. Thank you. Oo, nakakatawa. Si Luis din actually, dati tambay lang yan sa McDo sa college nung college ko na eh. Siga pa yan, iba? Wala kang mag-parking. Pag nakapark na yung Oo, kotse niya, talaga? kahit wala pa din yung kotse niya, huwag ka magpa-park. Alam na alam mo yan. Siga yan. 8 at the next. Okay. Hi, good afternoon. Kasi parang nagkaroon kayo ng time to enjoy each other sa couple before kayo nagka-anak, diba? So, paano na bago yung dynamics ng relationship nung meron na kayo, nung naging parents? Alam mo, one thing is napakarami naming mga out of the country trips. And one, now we still talk about na bakit hindi tayo umalis si tayong dalawa lang? Couple date tayo, couple travel na tayo. Halfway through the conversation, mag-uusap kami. Kaya ba natin na wala si Pina? Tapos magtitinginan kami, hindi? Hindi kaya. Samantalang dati, a year, mga 3 times, 4 times. More, nakakabiyahe Kami kami. umaalis. Ngayon, di na namin maisip na maiwan Wala namin. siya. But I So when was guess, the last? When was the last? Na kaming dalawa Oo, kayong dalawa lang. Siguro, before I gave birth. Wow. Baby moon, ang tawag yun doon, di ba? Yes. Baby moon. I was 5 months pregnant yata. We went to Singapore 2022. mga ganun. Like for example, ako, nag-isang out of the country trip ako with my friends naman. Hirap pa rin. Yung parang, alam mo yung your boys trip kayo, pero puro pa rin kayo na FaceTime at lahat-lahat. So, para sa akin, that's one dynamic na nagbago sa amin. Tsaka yung ano din, sa schedule, like kami, of course hindi may iwasan na may work kami na sabay. Pero palagi namin inaayos yung schedule namin sa isa't isa na hindi pwedeng palaging wala kaming dalawa. So it's either si Luis yung busy this week, tapos ako relax lang, nasa bahay lang ako with Rosie, or baliktad, vice versa. So palagi kami ganun, hindi pwedeng parehas kami no time at all. So I think yun din yung dynamics. Kasi before, sige, wala tayong uuwian masyado, magtrabaho tayo na magtrabaho. Pero ngayon talaga pag may anak na talaga, kailangan nyo talaga mag-usap sa schedule. And siguro, for those na nag-look up to you as a couple, na gusto rin magkaroon ng happy family, ano yung relationship rules or parenting rules na you live by, na you can share? Family first. Family, yun talaga yun. Babagsak at babagsak ka sa pamilya mo. Na with all the noise going on, you will always fall back sa pamilya mo. Yes, talagang family first. And you just really have to listen to each other. Kasi syempre, hindi naman din pwede na iisa lang ang susundin mo. Kung ano lang yung gusto ng isa. And so I guess, to keep the peace and happiness within the house, within the family, you just really have to listen to each other. Let your partner also share kung ano yung mga opinion niya or yung nararamdaman niya sa isang bagay. And mas magkakaroon ng harmony sa dynamics ninyong dalawa and even sa family, sa anak ninyo. Kasi your child will see that yung kung paano kayo sa isa't isa. And yun yung makikita niya growing up na parang that's how yung upbringing ba, saka yung pag-nurture mo sa bata. Yun yung kung paano siya lalaki. So talagang importante. Speaking of that, how about yung videos? Very confident si Rosie, kaya niya nga humirit sa'yo, di ba? So parang, may good cop, bad cop pa ba? O anong klase better pa mo? Actually sa amin, parang wala namang good cop or bad cop. Most of the time, we agree with each other. And minsan siya yung bad cop, minsan ako yung good cop, and vice versa. Wala talaga siyang, and sa mga gustong maging parents, sa mga gusto ding magkaroon na rin ng pamilya, wala talagang formula on how to be parents. Talagang pagdadaanin mo talaga siya, and may kanya-kanya kayong way on how to take care of your child. Ako gusto kong i-share something that I'm very, very proud of. And I think this started kay How How. More 99% sa kanya. Ako yung microbium one. Peanut being a child, may magagawang mali yan. May mapapalo ka,
o hindi kaya, mas may iinarte siya, it happens. Pero ang naturo niya kay Peanut talaga is for Peanut to say sorry. Nakasanayan natin po nagkamali yung bata, pipilitin mo, pipigain mo na mag-sorry right there and then. Pero ang ganda ng naturo niya kay Peanut, ang sinasabi, which I applied learning from How How, is say sorry when you're ready. I always tell her, okay, you're mad now? Okay, apologize when you're ready. Maybe later. So, I don't know parang I feel like yun yung gusto kong maintindihan niya at makuha niya na if you don't feel 100% na mag-apologize ka, it's okay, you don't have to force yourself. You have to heal first before you apologize or ano. So, in fairness sa batang yun, kay Rosie, naaalala niya, kunwari the day will pass, morning niya ginawa, siguro unintentionally, mapapalo niya ako or may tantrum siya. Makaka-nap na siya, dadaan na yung merienda. Pagdating ng dinner, punta siya sa akin, Mommy, I'm sorry. So talagang, I'm really proud na na-apply niya yung ganung trait. And I think it's nice for emotional regulation. and after seeing her acknowledge her mistake, bibigyan mo ng time, di ba, ma-realize, then siguro I would like to think we're doing something good in terms of raising Peanut. Alright, thank you, Kate.